Parang may sariling isip ang kamay ko at hinaplos ko ang mukha niya. Hinawakan naman niya ito at hinanlikan. Kaya napangiti ako sa kanya. Sana nung umpisa pa lang ganyan ka nakasweet. E di sana hindi ko na binalak tumakas noong araw ng kasal natin. Saad ko. May gumuhit na sakit sa puso ko nang makita ko ang lungkot sa mga mata niya dahil sa sinabi ko. Takot at galit ang naramdaman ko nung araw na iyon. Dahil akala ko ay iiwan mo na talaga ako at sasama ka na sa Dave na iyon. Paano kung hindi ko narinig ang pag-uusap nyo? Paano kung hindi ko agad nalaman? I would have gone crazy by now. Mabigat ang loob na pagtatapat nito. Nasasaktan ako dahil ngayon ko lamang nare-realize kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya dahil sa akin. He liked me in secret, but all I wanted before was to run away from him and his life. Kaya ngayon ay nilalamon ako ng matinding guilt at hindi ko na napigilan ang mga luha ko sa pagdaloy. Hey, baby, what's wrong? Did I say something that offend you? I'm really sorry. Please don't cry. Nag-aalalang saad nito. Habang ikinulong ako sa mga bisig niya at marahang inaalo. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak ng ganito. Basta ang alam ko lamang, nasasaktan ako dahil nasaktan ko siya. Bakit ganun? Bakit ayaw kong nasaktan siya? O kaya inahihirapan dahil sa akin? Pagmamahal na ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Mahal ko na rin ba ang asawa ko? Paano mo nasabing mahal mo talaga ako? Nag-angat ako ng mukha at tinanong ko siya. Wala akong alam tungkol sa pag-ibig, kaya gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam. I can't explain in words. I just know that I do. I like you so much at gusto kong lagi kang nakikitang nakangiti at masaya. Gusto ko ako ang nagpapasaya sa'yo, ang nag-aalaga at pumoprotekta sa'yo. I want to worship you all the time and do everything for you. I can even lay my life if I had to, just to ensure you are safe and well taken care of. Madamdaming pahayag nito. Kaya lalo tuloy akong naiyak at saka tumango sa kanya. Ngayon ay sigurado na ako na mahal ko nga siya. Dahil ganoon din mismo ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya sa tabi ko. At gusto kong lagi rin siyang masaya kasama ako. At gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko para protektahan siya sa kahit anumang maaring makapanakit o makapapagpahamak sa kanya. I love you, Charlie. Buong pagsuyong sambit ko sa kanya, saka ko siya hinalikan ng malalim. Hindi niya ako tinugon dahil matinding pagkagulat pa rin ang nakarehistro sa mukha niya. You what? He asked nervously, almost inaudible to be exact. It's like he heard something he never expected to hear from me. I said, I love you, my very handsome and incredibly hot husband. Nangingiting sagot ko sa kanya. Masayang masaya ang pakiramdam ko ngayon, pero patuloy pa rin ang pagdaloy ng masaganang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, ang mga luha ko ay dahil sa kaligayahan at hindi dahil sa kalungkutan. Say it again, he demanded, and I was more than glad to do so. I love you, Charlie. I really, really, really love you. I answered, lovingly, and as I responded, he lovingly and kissed me so passionately and earnestly, which I was so glad to accept and returned with the same intensity. We were sharing hot and too intimate kissing when the pilot announced that we are about to take off. Ilang beses siyang napamura dahil alam kong dalang-dala na kaming pareho sa bugso ng aming nararamdaman. Pero kailangan naming tumigil dahil narito na kami sa aming first destination. This is my first time in Santorini at halos maiyak ako sa ganda ng lugar.
Ilang bansa sa Asia at Amerika pa lamang ang napuntahan ko. At ito talaga ang pinaka first time ko sa Europe. Pagkababa pa lamang ng mga gamit namin sa hotel, natutuloy namin ay nagmamadali na ang mga kilos niya at agad na sinakop ang mga labi ko. I feel so turned on right now. So I just let him do whatever he wants. I was still fuming mad when I heard that Charlie is getting married. And when I asked my mother about it, she said that he will be marrying the 18-year-old only daughter of his father's best friend. What other details did you hear, Mom? Saka bakit hindi tayo inimbitahan sa dinner? Nagpupuyo sa galit na tanong ko. Inampon ako ni Mami Hillary noong 10 years old ako, pagkatapos mamatay ng mga magulang ko sa isang aksidente. Masayang-masaya ako dahil akala ko noon ay mapapariwara ang buhay ko. Pero mabait ang Diyos sa akin at napunta ako sa mapagmahal at maalagang mga tao. Hindi na nagkaanak ang mga umampon sa akin dahil nagka-problema si Mami sa ovary niya. At ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang nang makilala ko si Charlie. Dumalaw kami noon sa mansyon ng pamilya ni Charlie at doon ko siya unang nakita. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay gusto ko na siya. Kaya ginawa ko ang lahat para mapalapit sa kanya at hindi naman ako nabigo. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang magdalaga at magbinata na kami. Kahit nagkakaroon siya ng mga girlfriends o napapaligiran ng mga babaeng laging naghahabol, ay hindi ako nag-aalala dahil alam kong wala siyang pagtingin sa mga ito. At ang pinakamaligayang araw sa buhay ko ay noong may nangyari sa pagitan naming dalawa. Alam kong lasing siya noon at wala sa sarili. Pero sinamantala ko ang pagkakataon para maranasan ang nararanasan ng mga babaeng ikinakama niya. Nasaktan ako noon dahil first time ko iyon at hindi rin siya nag-ingat dahil parang darang na darang siya dahil sa impluwensya ng alak. Ganoon pa man, ay na-enjoy ko pa rin iyon dahil si Charlie ang katali ko at sa isip ko. At least, iyong lalaking mahal ko ang nakauna sa akin. Lumipas ang mga panahon at pareho kaming nag-aral sa ibang bansa. Ako ay sa Amerika habang siya naman ay sa London. As expected, business course ang tinapos niya habang ako naman ay pharmacy. Dahil rin sa tulong niya ay mabilis na lumago ang pharmacy business ko at nagkaroon na ng maraming branch sa buong Metro Manila. Kahit halos paminsan-minsan na lang kami nagkita ay masaya kami. Nasira lang ang lahat ng biglang umepal iyong Christina na iyon. The dinner happened last night at naikwento lang ni Elena sa akin kanina over the phone. She sounded excited. My mom said. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ko sa narinig. At bakit masaya si Tita Elena? She likes me very much like her own daughter. Kaya dapat ay mas masaya siya kung sa akin mapupunta si Charlie at hindi sa babaeng iyon na siguradong wala pang kaalam-alam sa buhay. Mom, you know how I feel for Charlie. Please, gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Please. Mommy, Charlie is mine. Pakiusap ko. Halos magwala na ako sa harap niya. Hindi ko kaya kapag tuluyang mawala si Charlie sa akin. If I have to kill that woman, I will. Para lamang huwag niyang maagaw ang pinakamamahal ko sa akin. Alam kong mahal din ako ni Charlie. Kaya siguradong napipilitan lamang iyon sa kasalang ito. I will see what I can do, okay? But, why don't you talk to Charlie? Malay mo, napilitan lang siyang pakasal niyong babaeng iyon. Besides, I heard that the girl is only 18 years old. She's still too young for Charlie. Tugon ni Mami. Bahagya akong napanatag, lalo na at alam kong suportado ako ni Mami sa feelings ko para kay Charlie. He's mine and no one will take him away from me, or they will see blood. At sa mismong araw na iyan ay pinuntahan ko si Charlie. Catrice,
What a pleasant surprise! Why are you here? Masiglang bati ni Charlie sa akin. Masiglang bati niya. Mabilis akong nagtungo sa kinauupuan niya at niyakap ko siya. Nagulat ito ngunit hindi naman tumutol. Is it true that you're getting married? I asked directly while staring seriously at him. Words really travel fast. It's a yes. Masayang sagot nito. Bakit mukhang masaya siya? Akala ko ba sabi ni Mami napipilitan lang siya? Why? Mabigat ang loob na usisa ko. It's going to happen anyway. So, why not to do it now? And besides, my dad wanted it too. And I don't see any problem with that. Sagot ni Charlie. Halos gumuho ang mundo ko nang marinig ko ang mga kasagutan ni Charlie. Ang sakit-sakit dahil hindi ko man lang masabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sa unang pagkakataon ay nakilala ko si Christina. Iyon ay noong gabi ng kasal nila. Inis na inis ako dahil matapang din ang babaeng iyon at mukhang ayaw ding pakawalan si Charlie. But by the looks on her face, I know she doesn't love Charlie. Magiging miserable lamang ang buhay ng lalaking mahal ko sa piling niya. At kahit noong puntahan ko ang unit na tinutuluyan nila, ay ang lakas ng loob ng babaeng iyon na sagot-sagutin ako. Kaya sinampal ko siya. My gosh, she is just a college student at wala pang napapatunayan sa buhay. Tapos magmamalaki lamang sa akin? I pulled her hair, but the damn girl punched me in my stomach. Akala ko ikakampihan ako ni Charlie nang awayin ako ng babaeng iyon. Pero nagkamali ako. Kaya lalo lamang tumindi ang galit ko kay Christina. Inagaw niya sa akin si Charlie. And in the party last night, I threatened Charlie that I will reveal what happened between us and it seemed effective. But the most painful part is, even when I confessed with my real feelings for him, he just rejected me right away. Then, he proudly told me how much he loved that woman. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na tuluyang mawala sa akin si Charlie. I will do everything to bring him back to me. Sa akin naman siya talaga. Panggulo lamang ang babaeng iyon. Siguro, ginamitan niya ng gayuma si Charlie. Kaya nahihibang sa kanya. Kaya maghintay lang siya. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang talagang akin. At kakailanganin ko ang tulong ng isang taong alam kong maaasahan ko. Katatapos lang naming magtalik ni Michael at isunuot kong muli ang robe, saka nagkarga ng alak sa baso. Si Michael de la Cruz ay nobyo ko. Baliw na baliw sa akin ang lalaking ito at handa niyang gawin ang lahat para sa akin. And of course, walang nakakaalam sa relasyon namin at wala akong balak na ipaalam ito sa iba. Makikipagkalas ako sa kanya kapag nabawi ko na si Charlie kay Christina. So, what's your plan? Tanong nito sa akin. Hindi niya alam ang totoo tungkol kay Charlie at sa nararamdaman ko para rito. Basta sinabi ko lamang na closest cousin ko siya at ayaw ko na napasasana pangasawa niya at gold digger slut ang babaeng iyon. Mukhang ewan naman iyong babaeng iyon. Besides, she's still young. Kaya sigurado akong wala pa siyang alam sa tunay na kalupitan ng mundong ito. Sagot ko. I will befriend her. Aalamin ko ang mga kahinaan niya at gagamitin kong iyon para sa si Charlie na mismo ang lumayo sa kanya. I just need proper timing and a well-devised plan para makuha ko ang gusto ko. Dagdag kong paliwanag. You're smart, so I'm sure you will succeed on this. Papuri nito sa akin at hinalik-halikan ako sa leeg. Nagdulot naman ito ng kiliti sa akin dahil inimagine kong si Charlie ang gumagawa nito sa akin. Of course, I will.
Sagot ko at tuluyan akong sinibasib ng halik ni Michael hanggang mauwi naman ito sa pagsasanip ng aming mga katawan. Kaya lang naman ako nag-enjoy, iniisip kong si Charlie ito at hindi siya. And that is enough to turn me on and enjoy every bit of the moment. Pagkatapos kong masabi kay Michael ang lahat ng plano ko, ay nagpunta ako sa Tagaytay para bisitahin si Charlie. At sa kasamaang palad, ay wala ang mga ito roon dahil bumiyahe raw for their honeymoon. Nilulukob na matinding galit at paninibog ko ang puso ko at isip sa tuwing masiisip ko kung paano sila nagniniig ngayon. I know exactly how it felt. Minsan lang nangyari sa amin iyon ni Charlie, ang pinakamasayang araw ng buhay ko. At ang ganoong pagkakataon ay ibang sa ibang babae na nagtatamasa. Christina is enjoying what is mine, and this is not right. Humanda ka sa aking babae ka. Pagsisisihan mong pinakaalaman mo ang lalaking pagmamay-ari ng iba. I cursed almost non-stop due to my deep frustration. How was it? Tanong ni Charlie matapos kong lagukin ang wine sa baso ko. It's not bad, sagot ko. This place is really amazing. Hindi ko napigilang sambit. We are now in an island which is known for its Asirtico grapes that produces excellent dry wines. Sikat ang lugar na ito for the sunset wine tasting while touring behind the distant mountains. You are still more beautiful and amazing. Papuri nito at kumindat pa. Napabungis ako sa tinuran niya. Today is our third day here in Greece. Yeah, third day because we spent 2 days and 3 nights satiating our carnal desires. But still, we can't get enough of each other and keep wanting for more. After spending 2 more days in Athens, we flew to Paris, France. Wala kaming pinalampas na mga famous tourist spot sa Paris at wala ring pagsidla ng kaligayahan namin habang ine-enjoy ang magagandang lugar at ang mga masarap na pagkain. But the most exciting part is how he spoils me all the time. Sa bawat pagkakataon ay ipinararamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya at ganun din naman ang ginagawa ko sa kanya. Where are we going now? Hindi ako makapaniwalang 5 days na tayo rito. Parang ang bilis na ng oras, ano? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, sa pupuntahan namin ay magyayate kami. Doon ako na-excite ng husto kasi matagal-tagal na rin noong huli akong makapag-boating adventure. Monte Carlo. That will be our last place to stay here in Paris before we go to Iceland. He answered and pulled me to his embrace. I inhaled his addicting masculine scent as I leaned my head on his shoulder. I like that. I've never been to Iceland. Is it really that nice there? I asked. Pinaglaro ko mga daliri ko sa dibdib niya habang nagsasalita. Yeah, maganda iyong lugar. Pero syempre, mas gaganda yon kasi kasama kita. Honestly, I don't really appreciate places that much before. Only now. Because you're with me. I travel a lot, but it's all because of business. I really do take a trip for leisure. Saad niya. Ang boring naman pala ng buhay mo. Kaya swerte mo dahil nakilala mo ako. Ngayon, may dahilan ka nang mag-travel for fun. Pagyayabang kong tugon sa kanya. He chuckled with my enthusiasm. Then, he lowered his head to kiss me. Akala ko ay simpleng halik lamang ang gagawin niya. Iyon pala ay malalim at nakakaligiw. Nang pakawalan niya ako ay hingal kabayo ang itsura ko, pero ngumiti lamang ito. Nagdiwang na naman ang puso ko sa klase ng mga titig niya. Naisip ko kung gaano karaming babae ang gagawin ng lahat para lamang maranasan ang ganoong klase ng mga tingin mula sa kanya. It's alluring and enough to make a woman fall for him over and over again. Thank you for putting colors to my life.
You are the best thing that ever happened to me. 10 years of waiting is all worth it. Because you are all mine now. Only mine. He whispered softly and kissed me again in a very erotic way. Ang sarap sa pakiramdam ng mga hagod ng labi at dila niya sa bibig ko. Kahit mapudpud pa ang mga labi ko, hindi ako magsasawang namnamin ang bawat halik niya. After spending 5 days and 6 nights in Paris, we moved to Iceland. Aside from almost endless lovemaking, we did a lot of island hopping in this country. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung geothermal seawater ng Blue Lagoon. Ang sarap magbabad at napakaganda ng kalikasang nakapaligid dito. For the last week of our trip, we went to Switzerland. It's the best and most challenging part of our tour because we did some hiking adventures. We also invited the Lautenbrunnen Valley that features alpine scenery, such as green meadows, farms, waterfalls, and more of the natural beauty of the place. The adventure did not stop there because we also did paragliding. First time ko iyon, kaya kasabay ng panginginig dahil sa matinding kaba ay ang intense excitement. It was truly an amazing and one-of-a-kind trip I've ever had in my life. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin sa 1 month na honeymoon. Ito pala iyon. Talagang marumi lang akong mag-isip minsan. At dahil sa mga na-experience ko this whole month, ang dami-daming lugar pa ang gusto kong mapuntahan. Kasama siya. You look really exhausted. Magpahinga ka na muna and I will join you later. Mayroon lang akong ilang files na kailangang isend via SSS because I still don't feel like going to the office for 1 more week. Masuyong saad ni Charlie pagdating namin dito sa bahay. Dumiretso na kami dito sa Tagaytay dahil bakasyon naman, kaya pwedeng dito na muna kami. And besides, I'm planning to take up another course now and I will discuss it with him later. Okay, tugon ko at dumiretso na ito sa study room niya. Hello, Ma'am Christina. Masayang bati ni Yaya Mabel nang makita akong paakyat na sa hagdan. Napalingon ako at agad na napangiti sa kanya. Hi po, Yaya Mabel. Kamusta po kayo rito? Nakangiting bati ko sa kanya. Naku, ayos lang naman. Namiss nga kita. Akala ko kasi pagkatapos ng kasal dito na kayo agad tutuloy ni Charlie. May halong lungkot sa tinig nito. Maging ang magandang pakikitungo ng yaya ni Charlie sa akin ay nakakapagpagaan ng kalooban ko dahil hindi ko naranasan iyong nararanasan ng iba na nahihirapang makisama sa pamilya ng lalaki pagkatapos ng kasal. At least, ako tanggap ng pamilya ng asawa ko at maging ng mga malalapit na tao sa kanya, gaya ni Yaya Mabel. May pasok pa po kasi ako noon, kaya kinailangan naming magstay temporarily sa penthouse niya. Pero huwag po kayong mag-alala, dahil mula ngayon, dito na po kami titira. Excited na pagbabalita ko sa kanya. Lumiwanag ang mukha nito at halatang natuwa sa sinabi ko. Kaya lang, hindi ka pa naman tapos sa pag-aaral mo, di ba? Paano sa pasukan? Aalis na naman ba kayo? Matamang tanong nito. Pero binigyan ko siya ng makahulugang ngiti. Yaya, secret lang po muna natin ito ha. Bahagya kong hinanaan ang boses ko. Hindi ko na po itutuloy yung dating kurso na kinukuha ko. Magpapalit na po ako ng ibang course para dito na kami permanente na tumira. Excited na bulong ko sa kanya. Nakatutuwa ang reaksyon niya dahil para siyang bata na bumungis-ngis sa mga sinabi ko. Anong kurso ang ipapalit mo sa dati? Mahinang tanong nito. Culinary po. Magtitake po ako ng short course sa culinary. Tapos magtatayo ako ng sarili kong bake shop. At higit sa lahat, para matuto akong magluto para kay Charlie. Sagot ko at hindi ko mapigilang kiligin sa iniisip kong ito.
Ngayon pa lamang ay excited na akong ipagluto siya ng mga paborito niyang pagkain. Aba, isa kang huwarang babae. Talagang mahal na mahal mo ang alaga kong iyon. Dahil handa kang gawin ang lahat para lamang pagsilbihan siya bilang asawa. Komento nito at napatango ako ng sunod-sunod. Ako man ay hindi ko akalaing kaya kong baguhin ang pangarap ko para sa kanya. Ni minsan hindi ko naisip na magiging ganito rin ako sa kanya. Magiging ganito ako kasaya. Salamat po, Yaya. Mahal ko po talaga iyon. Kinikilig na tugon ko. O siya, sige iha. Magpahinga ka na muna. At ikwento mo sa akin ang honeymoon trip nyo, ha? Magaling ba naman iyong alaga kong iyon? Piliyang tanong nito. Kaya agad na namula ang mga pisngi ko. Aba, namula agad eh. Halatang tinamaan sa sinabi ko. Dagdag biro pa nito. Kaya lalong nag-init ang mukha ko. Kayo, Yaya, ha? May tinatago po pala kayong kapilyahan. Sige po, ikukwento ko po sa inyo lahat. Lalo na yung magagandang lugar na pinuntahan namin. Masayang pagsang-ayon ko sa kanya. Natutuwa talaga ako sa pagiging magiliw niya sa akin. Aabangan ko iyan. Paniniguro pa nito kaya natawa na lamang ako at saka nagpaalam sa kanya. Pag-akyat ko sa kwarto namin ay inilatag ko muna ang sarili ko sa kama at parang timang na nakangiti sa kisame. Ang saya-saya ng puso ko ngayon at payapang-payapa ang isip ko. Ang sarap pala ng pakaramdam kapag in love. Parang lahat ng maganda. At ang saya ng mga nangyayari sa paligid mo. Sana lagi kaming ganito. At kahit may pagdaanan man kaming mga pagsubok, sana ay lalo kaming pagtibayin ng aming pagmamahal para sa isa't isa. 2 araw ang mabilis na lumipas at hanggang ngayon ay hindi ko pa nasasabi kay Charlie ang plano ko. Paano ba naman kasi wala siyang kasawa-sawang ang kinina ko basta magkaroon ng pagkakataon. Kahit sa kalagitnaan ng hapagkainan o ano pa mang ginagawa namin. Basta gusto niya, hindi nagpapapigil. Nagtataka nga rin ako sa tibay ng resistensya ko at kinakaya ko ang matinding pangangailangan niya sa akin. Sa bawat pagkakataong nagtatali kami ay parang first time. Dahil hindi nagbabago ang intensity at paghahangad niyang iparanas sa akin ang walang kapantay na ligaya. What's the important matter that you want to tell me? Maya-maya ay tanong nito. Nasa kwarto na kami ngayon at kasalukuyan kong inaayos ang iba ko pang mga gamit. Kaya huminto ako at tumabi sa kanya. I want to change my course. Sagot ko habang nakatitig sa kanya. Pinag-aaralan ko ang magiging reaksyon niya sa sinasabi ko. Kumunot ang noo nito at halatang nagtataka. Pero iyong excitement sa puso ko hindi mawala. What do you mean? Tanong nito. Ngumiti muna ako sa kanya bago sumagot at tumaas ang kilay niya. Gusto ko na lang sanang magkulinary at magpatayo ng sarili kong bake shop dito mismo sa Tagaytay. Tugon ko. Kitang-kita ko ang pagliwanag ng mukha niya sa sinabi ko. Ilang beses din itong kumurap na tila iniintinding mabuti ang mga sinabi ko. Sa itsura pa lamang niya ngayon, hindi ko na mapigilan ang matuwa. Parang ang sarap siyang is-surprise palagi. Kasi ang gwapo-gwapo niya lalo kapag ngumingiti. You don't agree? Kunway tanong ko sa kanya. Pero alam kong hindi lamang siya nakuhuma agad dahil sa pagkabigla sa sinabi ko. What? Of course, I do. Hindi lang ako makapaniwalang sasabihin mo iyan. Why a sudden change of mind? Tanong niya. The happy gleam in his eyes was enough for me to give him a feather-like kiss. Nagulat siya sa ginawa ko pero tumawa lang. I want to become a better wife for you. I want to learn everything on how it's like to become a perfect wife material. I want to be the one preparing your foods and your needs whenever you go to work. I want to serve you like a good wife, Charlie. Buong pagmamahal kong sambit sa kanya.
I saw his lips tremble a little as a wide smile slowly plastered on it. Seeing him smile this way made my heart jump in joy. Iyong satisfaction and pride sa mga mata niya ang lalong nagpasaya sa akin. "You never fail to amaze me, baby," he said and hugged me tight and planted kisses on my hair. "I love you so much, Charlie," I told him. At hindi ako magsasawang sabihin iyon ng paulit-ulit sa kanya dahil iyon naman ang totoo. "I love you more, my precious wife. This is a great surprise, so I want to give you something special in return." Sambit niya at saka ako binigyan ng makahulugang ngiti.